May mga lugar sa Pilipinas na hindi dapat pinupuntahan kung wala kang pahintulot. At may mga espiritu na kapag kinausap mo hindi na muling tatahimik hanggang may makuha silang kapalit. Hindi lahat ng tulong ay libre. Minsan, ang kapalit ay isa sa inyo. Noong 2022, hindi namin nakalaing magbabago ang buhay namin habang buhay dahil sa isang biyahe sa Siquijor. Hindi ito adventure. Hindi ito outing. Isa itong desperadong paglalakbay para iligtas ang kaibigan naming si Ella. Si Ella, dati siyang masayahin, aktibo, palatawa. Pero nagsimulang magbago ang lahat nung sinabi niya, may nakatayo sa paanan ng kama ko gabi-gabi. Lalaki, wala siyang mata at tuwing gumagalaw siya, hindi ako makagalaw. Nagpa-check up siya sa ospital, sa psychiatrist, sa albularyo, wala raw problema. Pero bawat gabi lalo siyang pinapahirapan. Hanggang isang umaga, nadatnan siyang nakatayo sa labas ng bahay nila. Tulala, duguan ng tainga, at ang tanging nasabi niya lang, hindi pa siya tapos. Isang tiyahin ng isa naming kabarkada ang nagbanggit ng lugar, Siquijor. At isang pangalang halos bulong lang sinasabi, taga-putol. Isang mangkukulam na tumatanggap lang ng mga kaso kung saan halos wala ng pag-asa. Wala siyang cellphone, wala sa mapa ang bahay niya, pero sa mga kwento, siya ang huling sandalan kung kaluluwa na ang tinaya. Naglakbay kami, 6 kami sa sasakyan. Ang daan paakyat, puro balete at alon ng ulap. Walang signal, ulan, putik. Hanggang sa makarating kami sa isang kubong nasa gitna ng kakahuyan. Tahimik, walang kuryente, ilawan lang ang liwanag. Pagpasok namin, sumalubong ang amoy ng nasusunog na dahon, dugo at abo. At mula sa dilim, lumitaw ang isang matandang babaeng nakalambong ng itim. Hindi siya nagpakilala. Tumitig lang siya kay Ella at sa boses na parang hinihila mula sa ilalim ng lupa, sinabi niya. Hindi siya may sakit, may nakasabit sa loob niya, isang nilalang na sumasabay, isa sa mga hindi dapat nabubuhay sa mundo ng tao. Naglabas siya ng bote, parang langis na may lamang buhok, hibla ng kuko at isang puting mata. Ibinigay niya ito sa amin. Ibuhos niyo ito sa pinto ng sasakyan. At pag alis niyo, kahit anong marinig niyo, iyak, tawa, pangalan niyo. Huwag kayong lilingon. Kahit anong mangyari, pagbaba ng bundok, biglang bigat ng hangin. Tahimik, parang hinigop ang tunog ng mundo. Ella, biglang napahinto. Naririnig niyo ba? May humahagulhol. Malalim, malungkot. May tinig na pabulong, isama mo ako. Si Leo na pasigaw. May babae sa bintana, sa likod. Walang nakikita, pero amoy namin, nabubulok na karne. Biglang nagsuka si Jen. Puting buhangin. Si Leo naman lumuha ng itim. Ella, nagsalita ng Latin habang tulog. Domine, non sum dignus. Et sa nabitura ni Mamea, pagdating sa bayan, Ella biglang nagsuka ng itim na likido. Buo-buo, parang laman. At pagkagising niya, parang wala ng problema. Nakangiti, nakapikit, mapayapa. Binalikan namin ang bahay para magpasalamat, pero wala na ang bahay, damuhan lang. Parang walang bahay doon kahit kailan. Nang tanungin namin ang mga taga roon, isa ang sagot nila. Ang tinutukoy nyo, patay na yon. Nasunog ang bahay niya 5 taon na ang nakalipas. Pero dito pa lang nagsisimula ang bangungot. Pag-uwi nagsimula ng managinip si Leo. Panaginip daw na nasa simbahan siya. Nakaupo si Ella sa altar. Ngumiti ito at sinabing, salamat! Isa ka ng lalagyan. Kinabukasan, patay na si Leo. Si Ella, tahimik pa rin. Pero minsan habang tulog, nagsasalita pa rin siya sa Latin. Sa salamin. Minsan may 2 refleksyon. Minsan may kumakatok sa pinto ng kwarto namin. 3 beses tuwing 3:33 a.m. At minsan may nakasulat sa pader. Isa pa, isa pa, isa pa. Wakas o pasimula. Sa Siquijor, hindi lahat ng tulong ay mula sa buhay. At hindi lahat ng nilalang ay umaalis kapag pinakiusapan. Minsan, ang hinihiling mong lunas ay ang mismong dahilan ng sumpa. Like and follow para sa mga kwentong hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o ng pananampalataya. At mag-ingat sa mga panalangin hindi mo naiintindihan. Baka may sumagot